or sometime in the future, we are going to be able to listen to our Bible study. Amen ba mga kapatid? Now, I will begin. Our topic for today can be found in the book of Isaiah 48. Isaiah 48 verse 17 to 19. Dalawang verses lang ito mga kapatid. At ang topic ko mga kapatid ay pinamagatan kong ang Diyos ay nagtuturo, gumagabay, at nagbibigay ng kapayapaan. Kasi ang Diyos ay hindi lamang Diyos na nagliligtas. Siya din ay Diyos na nagtuturo. Maganda na may nagtuturo sa atin. Hindi lang siya nag-aalis ng panganib, hindi lang niya sinasabing, oh, masama yan. O wag mong gagawin yan. Tinuturuan din tayo ng Panginoon na lumakad sa tamang daan. Sa Isaiah 48 verse 17 to 19, and I will read in English, this is what the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel says. I am the Lord your God. So, nagpakilala ang Panginoon. We're reading the book of Isaiah, written by Prophet Isaiah, but it was actually the Lord who spoke this. So this is the Rima. Rima is the spoken word of God. I am the Lord your God who teaches you for your benefit. Ang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo upang makinabang ka. Yan. Ang ibang tinuturuan niya, Sister Edith, ang palagay pagka sinasabihan mo, nakikialam, epal. Amen baga? Kaya minsan ayaw mo na magturo kasi baka masabihan kang epal. Amen ba? Pero sabi ng Panginoon natin tinuturuan ka ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos upang tayo ay makinabang. Upang tayo ay tumubo, kumita, magkaroon ng benepisyo. Yan ang sabi ng Panginoon, na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kasi maraming daan Marami tayong pwedeng puntahan, marami tayong pwedeng gawin, pero alin dyan ang tama? Doon natin kailangan ang karunungan ng Diyos. Para siyang tatay, para siyang nanay, anak, makinig ka sa akin. Diba may mga anak tayo na pag tinuruan mo, parang hindi nila nauunawaan. Parang feeling nila overprotective tayo. Pero hindi ka na pinipigil, pag sinabihan mo kapatid, yung iyong anak, si ate Sister Eunice, maaaring iniisip niya, pinipigilan mo siya Pero hindi. Gusto mong gabayan siya dahil mahal mo siya. Ganun ang Panginoon. Minsan akala natin yung utos ng Panginoon ay restriction. Yung mga commands, yung mga statutes, akala ng mga tao, yun ay pahirap, no? Actually, no. Bakit may mga taong nakukulong? Bakit may mga taong nasasaktan? Because hindi nila pinalo ang batas. Therefore, lagi akong babalik dun sa naituro ko na pag-aralan na natin ito, obedience to the commands makes you exempt to pain. Kapag sumunod tayo sa batas, ginawa mo ang dapat, hindi ka masasaktan. Yun ang dahilan kung bakit may commands. Upang hindi tayo masaktan. Akala natin kapag sumunod tayo sa Panginoon, may nawawala sa atin. Pero ang totoo, sa pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay hindi kawalan. Hindi kawalan ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Panginoon ay actually, Sister Edith, ito ay protection. Ito ay direction. Ito ay blessing. Diba? Deuteronomy 28 verse 1 to 14, if you fully obey and hearken to the voice of the Lord thy God, all these blessings shall come and overtake thee. If you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. Kapag ikaw ay sumunod
Sumunod, kakainin mo ang butil ng lupain. Ang mga taong hindi masunurin, matitigas ang ulo, yan madalas ang napapahamak. Kahit ano pang galing ng tao, kahit ano pang galing ng tao mga kapatid, at hindi naging masunurin sa batas, napapahamak. Kaya gusto mong gumanda ang buhay mo, sumunod ka sa batas. Amen ba mga kapatid? Yun lagi ang sabi ko mga kapatid sa akin mga anak. Sabi ko mga anak, as you know, Daddy Don is now specializing in criminal law. As well as immigration, family, and civil law. Part of my specialty now is criminal law. So kailangan nating sumunod. Kaya sabi ng Panginoon natin ako ang nagtuturo sa iyo upang makinabang ka. Yan. Dahil hindi lahat ng nagtuturo o pwedeng magturo ay para sa ating ikabubuti. Atine. May mga nagtuturo, for example, mundo. For example, ang social media. For example, ang barkada. Lahat siya nagtuturo Ang tanong, para ba sa ikabubuti? Hindi. Hindi lahat. Hindi lahat nagtuturo ng ikabubuti. Ang karanasan nagtuturo din. Pero hindi lahat ng itinuturo ng daigdig ng mundo ay magdadala sa atin sa magandang buhay. Diba ga? Kaya maganda ang isang tao natututo, nakikinig sa magagandang turo, sa tamang turo. Dahil ang Panginoon, Sister Edith, ang Diyos kapag nagturo, hindi para ka ipahiya. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Hindi ka para masira. Hindi ka para i-down. Hindi para tayo mabawasan o hindi tayo sumaya. Ang turo ng Diyos ay para sa kapakinabangan. Pakinabang, may pakinabang Totoo naman kung lahat ng tao, lahat ng politiko, maka-Diyos, sumusunod. I mean, kanina na lang meron akong napanood na isang mayor. Sa bagay siya ay ito ay hindi pamumulitika, Ito ay bahagi lamang ng ating napapag-usapan. Yung isang mayor na in-interview, siya ay in-interview at ang napag-usapan mga kapatid ay yung pagkakakulong nitong isang politiko. Yan, hindi ko nasasabihin ng pangalan. Noong 2021, nakulong na siya. Diba? 2014, nakulong na naman siya pangalawang beses. 2026, nakulong na naman siya. Alam mo ang sinasabi nitong politiko na ito? Pamumulitika. Pero pag tiningnan mo ang history, ang kasaysayan ng pagkakakulong niya, iba't ibang presidente naman ang nakaupo. Anong sinasabi mong politika? 3 presidente ang dinaanan mo, nakulong ka lahat Anong politika? Alam mo, sabi ng mayor, which I agree, as a lawyer, as an attorney, I agree with him. With this mayor, dapat matuto na siya. Kung unang nakulong ka, medyo pwedeng politika. Nakapangalawa, nakatatlo, iba't ibang kaso. Pare-parehong banat, pare-parehong conviction, pero iba't ibang mga pinanggagalingan. May dito ganito, may ganito dito, may dito ganito. Tapos sasabihin mo, namumuliti ka? Mali. Hindi ka sumunod sa batas Kung ang isang tao ay nagmamahal sa Diyos, therefore magmamahal ka sa kapwa. Hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka gagawa ng mali. At kung nagkakamali, ibinabalik. Yun ang tinatawag na restitution. Di ba naalala mo, Sister Ne? Si Zacchaeus? Di ba? Sabi niya kay Panginoon, kung may nagawa po akong mali, babayaran ko po ng 4 na beses. Yung mga nakuhanan ko po ng tax na dapat ay 10% lang, ibabalik ko po 40%. Dapat ganun ang tao.
Amen baga mga kapatid? Kasi, ang pagtuturo ng Panginoon ay para sa kapakinabangan. Pag hindi ka nakinig sa turo ng Panginoon, nakakagawa ka tuloy ng mali. Dahil gumagawa ka ng sarili mong ideya. Gumagawa ka ng sarili mong batas. May batas may palatuntunan may program. Amen ba? Pero pag gumawa ka ng sarili mong ikot, na labag, kaya ang tawag trespass. Yun ang tinatawag sa English na iniquities. Diba may mga garden, no trespassing. Atine. Diba madalang nakakita ka sa garden, no trespassing. Because the garden has its own owner. May owner siya Amen ba? Pag lumampas ka, kaya pass, you are trespassing. Gumagawa ka kumukuha ka ng hindi sa iyo. Gumagawa ka ng labag. May batas na dapat sundin. Amen ba? Parang magulang yan nagsasabi sa anak. Huwag kang tatawid, anak, may sasakyan. Sa mga bata, parang ang higpit ng magulang. Pero sa magulang, alam natin ang panganib na hindi nakikita ng bata. Di ba? Pag nagtuturo ka nun kay Hilis, anak, ganito ha. Dapat alas 6 pa lang, nandito ka na, namumulaga na ang mata mo. Dapat, ganito, paglubog ng araw, nasa bahay ka na. Di ba? May mga babae nga naman, Diyos ko, 10 oras na ng gabi, alauna ng madaling araw, pasuray-suray, ang suot, kulang na lang kita ang kuyukot. Sino bagang matutuwa? Tanungin mo kaya minsan may kasabihan si Starlina sa Filipino literature. May kasabihan, sino ang dapat sisihin? Ang langaw o ang sugat? Pag naunawaan mo yung salawi kay na yon, malalim yon. Ha? Malalim. Kaya sabi ng Panginoon, diba? Kaya mapapansin mo si Starlina, ang Panginoong Jesus nagtuturo, talinhaga, parabola. Bakit? Malalim Kasi minsan pag hindi mo pinalalim ang turo, hindi mo hinukay, hindi mo matatagpuan, hinuhukay yan. Yung karunungan ng Diyos, hinuhukay. Ano sabi ng Panginoon? Para ka konti makaalam. Amen ba? Kaya dapat inaalam natin ang mga turo ng Diyos. Dahil pag nagturo ang Panginoon, hindi para matalo tayo. Hindi. Ngayon nga naman mga kapatid, kahapon pagdaan, yung mga anak ko nag-aaya kagabi, Daddy, gusto kong mag-drive tayo around the neighborhood. Alas 12 ng madaling araw, sige kako, madaling araw. Alas 12 ng hating gabi, nagagala ka, dapat tao, kasi may World Cup. Yung mga kabataan, talagang kita na ang kuyukot, ang liliit, nagpalda pa, halos pantay na ang underwear at ang palda sa hita. Abay, oo naman. At meron naman talaga mga bagay, meron naman talagang kahindik-hindik, nagpipretend na bagay. Diyos ko po mga kapatid, talaga namang parang mga si 10, 70 years old, nagmumurang kamatis. Pero kahit na, minsan pag tinuro natin yan sa mga kabataan, hindi na nila naiintindihan. Diba? Ang suot ngayon sira-sira. Gula-gulanit ng mga pantalon. Dapat noong unang panahon, hahanapin mo ang sinulid at ang panahi. Susulsihin mo. Ngayon, lalong sinisira. Naghahanap ng blade, naghahanap ng gunting para masira, para magmukha silang mga basahan. Mas mahal pa raw ang sira kaysa gawa. Saan ka nakakita noong unang panahon, mga kapatid, 1980s, 1990s? Pag nakakita, naku, huwag kang lalabas at butas. Amen ba? Sister Marlene, hindi alam ni Sister Marlene na hindi siya Sister Marlene? Sister Marlene? Yan. Naririnig ka namin kapatid, paki-mute. Thank you kapatid. Yan. Yan yung ating mga kapatid. Salamat mga kapatid. Sister Jem, yan. Maganda yung nag-attend kayo mga kapatid. Di ba? Kaya, minsan hindi nila nakukuha yung ganong ideya. Kaya pag tinuruan natin ang ating mga anak, hindi nila nakikita yung ganung mga panganib. Pero ang ating layunin mga kapatid ay para iligtas sila, para magtagumpay sila sa buhay, para igalang sila ng kapwa.
Igalang sila ng tao. Amen ba? Kasi ang tao, igagalang ka niyan pag may paggalang ka sa iyong sarili. Kung ang sarili mo hindi mo iginagalang, how do you expect others to do the same? If you yourself do not respect yourself. Amen ba? Kaya bago tayo magdesisyon, itatanong muna natin sa Lord, Sister Edith, Panginoon, ito po ba ang inyong daan? Ito ba po ang iyong nais? Ito ba ang gusto mo, Panginoon? Ito po ba ay ayon sa iyong mga salita? Dahil ang marunong makinig sa Diyos, hindi madaling mapahamak sa sariling damdamin. Kaya tatanong ka. Kaya minsan lalo na pagpipili ka, mga kapatid, ito sa mga iibig at umiibig at baka umibig, magtatanong sa Diyos. Hindi yung I fall in love. When I fall in love. Naku po, I fall. Ay talagang nahulog ka, kapatid. Nahulog, tingin dagasa. Alam mo sa Batangas, Sister Edith, may kasabihan ka ba dyan, dagasa. Nahulog, dagasa, dilagpak. Amen ba? Pag-iibig ka, magtatanong ka muna sa Diyos. Hindi yung paiiralin mo lamang ang iyong emosyon, ang iyong feelings. Dahil ang feelings, madalas, mali. Madalas, temporary. Madalas, kulang sa proper assessment. Nagkatinginan, sila na. Amen ba? Hindi pa nakikita, pagdating sa Pilipinas, sila na agad. Aba, paano kayo naging kayo? Hindi pa naman kayo magkakilala. Kaya meron tayong mga kakilala, mga kapatid, at huwag namang mangyayari dito sa atin, Abay, yung kanyang nakilala sa social media, iniuwi sa probinsya. Di sila'y namumuhay ng mag-boyfriend-girlfriend. Naku po, Sister Edith, nalaman-laman niya. Hindi pala totoong pangalan. Yung pala may mga criminal records. Kaya, bago ka umibig, magtanong muna sa Diyos. Kaya palagi kong biro sa ating mga kapatid, pag kayo may boyfriend, dalhin nyo sa simbahan. Magkatinginan, magkaintindihan. Pag hindi mo sinama sa simbahan, di kayo lang man nagkakaalaman. Wala, nagka-booking na pali-break na kayo. Hindi naman Naku po, mga kapatid, huwag kayong tumanda ng paurong. Amen baga, mga kapatid. Alam mo yung natandang paurong? Yung may matandang kinatandaan, may natanda ay may gulang na nakukuha. Hindi yung pag natanda, lalong nawawala ang huwisyo, nakakalimot. Dahil lamang sa umibig, naku po mga kapatid, ang pag-ibig, sabi nga ng matatanda, amen baga, ay hindi parang kaning iluluwa. Pag ikinagkamali, naku mga kapatid. Kaya bago ka gumawa ng isang desisyon, magtanong sa Diyos. Ito ba, Panginoon, ay tama? Bakit? Sabi ko lagi sinasabi yan, mahirap ng kalagi ng mga taling nakabuhol. Mahirap ng bunutin ang mga bagay na nakabaon. Pag nakapirma ka na ng kontrata ng marriage certificate, ang hirap magpaanal, milyones, taon ang bibilangin. At laging hati. Ulit-ulitin ko, 3 beses. Hati sa lahat ng naipon mo. Amen baga? Bakit ka magpapakatanga diyan? Hindi pa naman kayo. Ilang taon dekada mong inipon. Kakakasal mo lang kahapon, naghiwalay ka nung isang araw, di hati. Mag-isip. Isip-isip din mga kapatid, pag may time, Point number 2. Ang Diyos ay gumagabay sa daan na dapat nating lakaran. Ang sabi ng Panginoon, I lead you in the way you should go. Itinatama, pumapatnubay ang Panginoon sa daan na dapat mong lakaran. Hindi lahat ng daan ay para sa atin. May mga daan, way or road that are or mukhang mabilis, pero delikado. Pag nagpunta ka ngayon ng Bicol, mga kapatid, meron silang tinatawag na bitukang manok. Nakakatipid ka ng 15 minutos.
Sister Edith, sa bitukang, alam ni Sister Mia, bitukang manok. Paglampas mo ng Lucena, magkakaroon ngayon, Sister Ne, ng pakaliwa, mahabang daan, aring pataas, ay maikling daan. Makakatibig ka ng 15 to 20 minutos. Pero pag ikaw ay dumaan doon sa mahaba, ay di mahaba, matagal-tagal, nakakainip. Pero pag dumaan ka doon sa mataas, yung tinatawag na bitukang manok, ay di talagang bitukang manok. Baka ang bitukan mo ay talaga namang sa lalim, ay matatakot ka. Yung kinain mo sa Jollibee, natatanggal sa takot dahil bangin. Magkakasalubong. Amen ba? Buti sana kung lagi may nag-i-stop. Paano pag naulan, nabaha? Kaya ganun din ang buhay. May mga daan na mukhang mabilis, pero delikado. May mga daan na mukhang exciting, pero mapanira. Parang tama, dahil maraming dumadaan, pero hindi ibig sabihin na ginagawa ng marami yan, hindi ibig sabihin ay kalooban yan ng Diyos. Hindi porket ginagawa ng marami ay nagiging tama. Amen baga mga kapatid? Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng destination. Hindi lang siya sila sabi kung saan ka pupunta. He also lead you in the way you should go. Ituturo siya ng Panginoon aling direksyon. Alin dito ang tama. Unang-una atin bakit mahalaga yung direksyon ng Diyos? Dahil hindi mo alam. Huwag kang magpakarunong. Amen. Ba kaya sabi ng Panginoon, do not lean in your own understanding. Trust in the Lord with all your heart, and He will crown your effort with success. Kaya yung nagtatagumpay, laging nakaabiba, nakaangkla sa Diyos. Amen baga mga kapatid? At minsan gusto ng Panginoon, minsan gusto natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, ito po ang plano ko, i-bless niyo po ito. Oh. Nakagawa ka na ng plano Tapos ipabe-bless mo sa Panginoon? Hindi. Dapat ang panalangin mo Panginoon, baguhin mo ang plano ko kung hindi ito galing sa iyo. Yan ang dapat. Or, bago ka magplano, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan, ng guidance, alin ang dapat o tamang plano. Yun dapat mga kapatid. Kasi pag pumili tayo ng daan na wala ang Diyos, madalas ang basihan natin, emotion, pressure, takot, or convenience. Alin yung mas madali? Wala pala ang Diyos doon. Lalo na yung mahalagang bagay. Sama mo ang Diyos dyan. Mahirap magkamali. Ang buhay ay hindi ginawa para laging nagkakamali. Hindi laging, ay tao lang. Oo nga, tao ka lang. Kaya lang, yung impact, grabe. Nadala ng lahat, naapektuhan ng lahat. Oo nga, tao ka lang. Pero dapat sana naiwasan kung may guidance ka. Amen baga mga kapatid? Ano sabi ng Biblia? My people fail because they lack knowledge. People fail because they lack counsel. Kaya yung mga tao nagdi-DIY ng application form, gagawa ng visa, mag-a-apply ng ganito. Kulang sa gabay. Parang piling nila application form lang. Bakit may doktor? Pwede ka palang pumunta sa parmasiya di ba? Yun lang yung sinasabi ko sa mga tao. Bakit ginawa ng Panginoon ng doktor kung pwede namang pumunta na lang sa pharmacy? Mercury drug, may sakit ho ako sa ulo, anong gamot? Ito lang, Newsep lang o paracetamol. But the doctors are designed on a different purpose. Ibang platform ng doktor. Ang doktor para gumabay, mag-assess, mag-diagnose. Pumatnubay, pag ininom mo itong Newsep na ito, tatamaan ng liver mo. Ito 3 times a day lang itong antibiotic dapat. Nakukuha mo yung point mga kapatid. Kaya, mahirap na wala ang Diyos, nawawala ang kapayapaan. Pero minsan kahit na mabagal ang process, pero alam mong nandoon ang Diyos, kasama mo ang Panginoon, kahit hindi pa malinaw, alam mong hindi ka
nag-iisa. Dahil kasama mo ang Panginoon eh. Parang GPS yan, Atine, sa mga nagdadrive. Kahit mali ang liko mo, kahit mali ang dinaanan mo, pero alam mo, meron kang global satellite navigation, meron kang global positioning system, yung GPS, o yung TomTom, o Waze, o Google Map. Yung Google Map will redirect you. Babalik ka uli, pupunta ka uli, mararating mo uli ang destinasyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yon ang kagandahan na kasama mo ang Diyos. Kaya, hindi tayo dinisan para mag-isa. Si Edan nga binigyan ng Eva di ba ka? Sister Edith, nakita ng Panginoon si Adan nalulungkot, nag-iisa. Sabi ng Panginoon, gagawa ko kaya sa ng kapareha. Nakita ng Panginoon yun, mga kapatid. Amen ba? Kaya huwag kang mag-iisa, hindi ka sininoy. Ha? Kapatid. Ang good news, Sister Ne, kahit naligaw ka, kaya ka pa ring ibalik ng Diyos. Pwede ka pa ring ibalik ng Panginoon. Hindi pa tapos ang iyong buhay. Hindi pa tapos ang iyong laban. Hindi pa sarado ang daan ng biyaya ng Diyos. Ang mahalaga, bumabalik tayo. Ang mahalaga, nakakabalik. Hindi yung nagkamali, ay siya, dito na ako sa pagkakamali. May mga taong ganon. Ang kasabihan, kung saan ako nadapa, doon na lang ako. Ba't di ka bumangon? Baga, lalo na yung kasabihan ng mga matatanda, ay nako, dinin na ako nagising Dinin na ako. Kung nagising kang meron kang dumi sa mukha, ba't hindi mo alisin? Hindi ka maghilamos? O hindi ka manalamin, tingnan mo nga, baka yung sinasabi ng iba tama. Hindi naman laging tama, pero malay mo, yung sinasabi pala nila may punto sila, ay di, nakaganda sa'yo. Ngayon, kung wala talaga, ay di mali sila. Pero hindi masamang mag-assess ng buhay. Hindi masamang manalamin. Baka nga mali, baka nga may kulang sa akin. Amen baga mga kapatid, huwag nating saraduhan ang ating isip. May mga tao napakakitid ng isip. May mga Kristiyanong dating committed sa church, pero nung naging committed sa church, mataas ang commitment sa church. Nako, Sister Edith, committed ang utak. Lalong committed ang utak. Kaya yung mga taong lagi nasa church, nako, nakakatakot din yan. Lalong nakaliit, kumikitid ang isip. Sarado ang isip. Manang na manang. Ang haba-haba ng palda, talaga namang kinakalaykay na, winawalis na ang paligid, ang dinadaanan, ayaw makita ang alak-alakan. Amen baga mga kapatid. Point number 3, ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan. Verse 18, if only you had paid attention to my commands, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Biro mo yun? Napakaganda din Peace like a river. Bakit? Kasi yung ilog, tuloy-tuloy ang agos. Amen ba? Hindi ka sumasalungat. Lagi ka na lang salungat, parang si Simon Cowell. Lahat na lang ng tao ay pakanan, ikaw pakaliwa. Amen ba? Kayo yung mag-asawang hindi nagtatagumpay, mapapansin mo? Kahapon may nakipag-consult sa akin Sabado, attorney, may ticket na ho ako. Ako'y uuwi na. Bakit ako? Ano bang problema? Attorney, ganito. Naku po, Rude. Diyos ko po, Rude. Bakit ka uuwi? Kasi po, hindi po kami magkasundo. Ay, naku po, Rude. Huwag kang ganyan, Rude. Bakit ka lagi kayo nag-aaway? Ano ba kayo? Nagpunta kayo dito sa ibang bansa para mag-away? May anak na ba kayo? Opo, isa. Bakit kayo kailangan mag-away? Naku, di na paliwanagan. Naku po, Rude. Ngayon, kinancel ang flight. Di ba? Sabi ko, bakit kayo uuwi? Ano gagawin mo sa Pilipinas? Pagtitinda ka ng kamote, ng talong, ng banana cue? Bakit? Ang ibang tao nagsasalna ng mga lolo't lola at kalabaw sa Pilipinas. Makarating lamang sa ibang bansa. Ikaw nasa ibang bansa ka na, nasa kama ka na. Amen ba? Pupunta ka sa Baneg. Anyari? Sister Cecil, yan. Di ba ga? May mga taong ganon.
Sister Cecil, yan. Thank you, Sister Cecil. Yan kasi ang problema nitong Zoom na to eh. Di ba? Nako, away lagi ng away. Isip pa kanan, kaya isip pa kaliwa. Hindi talaga kayo magtatagumpay, hindi kayo abante. Ang isa pa abante, ikaw pa atras. Hindi kayo uunlad sa buhay. Amen baga mga kapatid? Kaya yung kapayapaan inihalin tulad ng Panginoon sa ilog. Tuloy-tuloy ang daloy. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Di ba? Tuloy-tuloy ang blessing. Walang kukontra. Alam mo, naituro ko na ito sa France yata ito, sa France. Alam niyo mga kapatid, sa mga may asawa, tuturuan ko kayo. Ha? Sa mga may asawa, lalo na yung asawa niyo ay nagtatrabaho, o pareho kayo nagtatrabaho, ha? Dalawang bagay. Ang pinakagusto, lalo na sa lalaki, ang babae usually naiiwanan sa bahay. Yun ang typical scenario natin eh. Kaya lang nga ngayon ay medyo nag-iba na yung dynamics ng ating family structure. Kaya, pero sa isang typical na family unit, yung mga lalaki, pag umuwi ng bahay, o kahit ikaw, pag umuwi ng bahay, kung ikaw man lalaki o babaeng naiiwanan sa bahay, kung sino man sa inyo ang dinadatingan sa bahay, ang dalawang bagay para magtagal kayo, alam mo Atene, magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Yung asawa mo, maghapon, nagtrabaho sa kainitan, maghapong nasa labas. Maghapong nakipaglaban, nakipagsapalaran sa buhay. Ha? Ngayon, pagdating ng bahay, makikipagsapalaran pa, makikipaglaban pa sa iyo. Ay, saan na pupunta? Saan na napupunta? Kaya, may mga tao na naghahanap ng ibang pupuntahan. Hindi natin alam kung saan. Bakit? Walang kapayapaan. Mahalaga ang payapa. Amen baga kapatid. Sa lugar namin, Sister Edith, sa Batangas, may pangalan, may lugar doon. Payapa, alam ni Sister Lina yan. Si Sister Lina, ang lugar niyan, Dayapan. Ha? Dayapan. After Dayapan, pupunta ka ng Tagaytay, Sister Edith, ang pangalan Payapa. Naku, talaga naman napaka-payapa. Ay malapit sa Taal Volcano eh. Napakaganda ng tanawin, napaka-preskong presko. Kaya pag yung mga taga Maynila, mga taga ibang lugar, humihinto doon sa may fantasy world dahil yun ay lugar ng payapa. Payapa. Pag umuwi sa bahay, mahalaga ang kapayapaan. Tumahimik ka. Amen baga. Pagdating ng asawa mo, kung ikaw man babae o lalaki, kapatid ko, abay, nakaluto na. Nandyan na ang plato, Rudy. Nandyan na ang baso. Nandyan na ang kutsara, tinidor. Nandyan na ang ulam at kanin. Kakain na tayo. At, isa pa sa gusto kong ituro sa inyo mga kapatid. Huwag na huwag kayong mag-aaway sa harap ng pagkain. Alam mo bakit? Alam mo, natutunan ko yan natin eh. Kay Pastora. Alam mo sabi ng Pastora? Pag ikaw pala nagsasalita ng mga, sample di ba minsan hindi maiwasan na kamakain, tapos mual na mual ka pa, tapos salta ka na salita. Yung laway mo na napupunta sa daigdig, lumalabas. Yung grasya na hawak, yung grasya na nakatingin sa inyo, nagkakaroon ng sumpa. Nagkakaroon ng sumpa. Dahil nabubusong. Kaya pagkarap ng pagkain, tahimik tayo, masaya. Amen baga mga kapatid. Huwag yung sa oras sa harap ng pagkain, doon kayo magbababag. Huwag mga kapatid, maya-maya. O siya, maya-maya tayo mag-away, kumain muna tayo. O edi masaya, lagyan mo pa ng leche plan at ng gelatin, gulaman. O maya-maya, pag malamig-lamig ng ulo mo, ay siya, wala na. Nakalimutan na yung away. Bakit? Masaya. Huwag kayong mag-aaway, huwag kayong magbababag. Kapayapaan, ang ilog ay tuloy-tuloy ang agos. Hindi siya parang baso na madaling matapon. Hindi siya parang tubig sa timba na nauubos. Dahil ang kapayapaang galing sa Diyos, Sister Edith, ito ay flowing, living, and continuing. Kaya inilin tulad ng Panginoon yung kapayapaan na galing sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na kapag sumunod ka sa Diyos, wala ka ng problema. No.
Ang ibig sabihin, kahit may problema, hindi ka nauubos. Payapa ka. Kahit may laban, may lakas ka. Sister Edith, yan sila Pastor J. Yan may mga kapatid tayo na, grabe ang taas ng pagkakilala ko sa mga yan. Bakit? Paano ka magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos? Ganong dumadaan ka sa mga pagsubok. Madali kasi magturo eh. Madali magturo. Madali magbasa. Ha? Nalala mo yung kwento, Sister Lina, na yung dalawang may sakit sa ospital. Yung dalawang may sakit sa ospital. Yung isang may sakit sa bed A, tawagin na natin bed A, atin siya ay pilay. Yung nasa bed B, siya ay bulag. Diba? May narinig silang mga musiko, kantahan, parang ang saya-saya. Sabi nung bulag, sabi niya, hey, ang saya-saya siguro dyan, siguro kitang-kita mo yung mga magagandang mga nasa kasama ng musiko, yung mga banda dyan. Siguro ang ganda-ganda ng mga banderitas, Ang saya-saya dyan. Siguro kung nakakakita ko, talagang super saya ko. Yun ang naririnig nila. Sabi nung pilay, na nakakakita naman siya, sabi niya, ay oo, ganda. Nakikita ko mga tao, ang saya-saya. Talagang dito ay may mga pagdiriwang, may celebration. Parang may nanalo sila sa kanilang football, parang gano'n. Naku, talaga naman. Naku, sana ako nakakakita. Alam mo, 2 days after Atene, namatay yung pilay, yung nakakakita. Nalaman ng bulag, sabi niya, hey, nandiyan ka pa ba? Naku, lumapit yung nurse. Ay naku, patay na po yung katabi ninyo. Kamamatay lang po niya. Ay, bakit kanya? Namatay pala sa Atene. Bakit? Si A, yung nakakakita, yung palang narinig nilang musiko ay programa lamang sa radyo. Wala siyang nakikitang musiko, actually. Nagsinungaling siya. Doon sa bulag. Pero yung bulag, humaba ang buhay, nabuhay ng mahaba, nabuhay ng matagal. Bakit? Ang nakikita niya ay yung magagandang bagay. Kahit siya'y bulag. Amen ba? Pero ang nakikita niya sa kanyang balintanaw ay ang kagandahan, ang saya, ang ginhawa ng buhay. Ganon din ang mga anak ng Diyos. Kahit may laban, may lakas. Kahit may luha, may pag-asa. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Maraming tao may pera pero walang peace. Amen ba? Kung ikaw ay taga-Bisaya, siya daw nasa Guinness World Book of Record daw yung peace. May peace 1, may peace 2. Yung English ng muka, peace. Sister Edith. Tama? Yung kapayapaan, peace. Yung isda, peace. Kaya, yan daw ang isa sa mga salitang nasa dictionary, nasa Guinness World Book of Record. Kaya, pero may mga tao, may pera na pero walang peace. 'Di ba? Kaya wag mo isipin na, ay nako, ang ganda ng buhay niya, ang ganda ng dinadrive niya sa sasakyan. Hindi lahat ng taong ganun may peace. May mga taong may mga relationship na pero walang peace. Kaya kung ikaw ay single at wala kang relationship, hindi lahat ng taong may relasyon, pakitang tao lang yan. At mag-ingat ka sa mga taong lagi nasa social media. Pakising-kising, pero according sa maraming pag-aaral at pagsasaliksik, yan mga taong ganyan, madalas, malamang sa malamang, yan ang hindi totoong sweet. Yung mga taong hindi nagpapakita ng kaswitan, bagamat maganda rin minsan na nagpapakita, pero ang sabi ng mga pag-aaral, yung mga taong hindi nagpapakita, madalas, yan ang nagtatagal. May mga taong may bahay pero walang peace, may mga trabaho walang peace, may mga followers pero walang peace. Pero bakit? Ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa external success. Bakit? Yung tunay na kapayapaan at
ganda ng buhay ay nanggagaling sa tamang relasyon sa Diyos. Yung right relationship with God. Doon mo makikita yung satisfaction ng Panginoon. Hindi mo yan makikita sa tao. Amen ba? Mapapagod ka. Amen ba? Mapapagod ka. Aasa ka. Pero pag umasa ka sa tao, masisira ka. Mabibigo ka. Pero lahat ng umaasa sa Diyos, anong sabi? Jesus never fails. Ang sabi ng Panginoon, kung nakinig ka sana, if only you had paid attention. Kung nakinig ka sana. Oh, di ba ka? Hindi ka masasaktan. Sa mga politiko, di sana hindi ka mapapahamak. Kahit pa sabihin mo na mumuliti ka, sige na, nasa politika na tayo. Total, talaga naman politika yan dahil politiko ka ba't ka pumasok dyan kung ayaw mo palang mapolitika? Isa kang politiko. Nasa political arena ka. You are a civil public servant and therefore you are open for scrutiny. Huwag mo sabihin na lahat kinakalkal. Naturalmente, public servant ka kaya nga public servant. Huwag kang tumakbo dyan sa ganyang posisyon kung ayaw mo makalkal. Kaya Pastor Arlene, yung mga tatakbo ng gobernador ng Masbate. Amen baga? Kay Brother Sop, na balak tumakbong Kapitan del Barrio ng... Diba? Kay Pastor Erlinda, natatakbong mayor yata ito ng Nueva Ecija. Mga kapatid, mag-iingat. Baka yung hindi dapat makalkal, makalkal. Makukutkot talaga yan. Anong kutkot? Talagang lahat ng mga kailalim-laliman. Amen baga? Ayaw mo palang makutkot di wag kang sumali dyan. Doon ka na lang sa tago. Amen baga? Kahit napupolitika ka, pero kung wala kang ginawang masama, lalabas ang katotohanan. The truth will prevail. Amen baga? Ano pa ang sabi mga kapatid? Last point ni Pastor Don. Point number 4. Ang pagsunod sa Diyos ay may epekto sa kinabukasan. Verse 19 natin Your descendants would have been as countless as the sand. Yan. Ang iyong lahi sana ha. So atin may pagsisisi ang Diyos. Kung nakinig ka sana Sayang Sana ay naging parang buhangin ang iyong lahi. Sana ang bunga ng iyong katawan ay naging kasing dami ng butil ng buhangin. Ibig sabihin, sa pagsunod sa Diyos ay hindi lang para sa atin, may epekto ito sa ating mga susunod na henerasyon. Yung ating mga anak, apo sa tuhod, apo sa alakan, apo sa ingrown, lahat yan mga kapatid, ang obedience mo today ay may blessing for your children tomorrow. Amen baga? Natatandaan mo yung lalaking nagtatanim ng durian sa Davao? Lolo, bakit ang tanda-tanda no? 71 na kayo. Nagtatanim pa kayo ng buto, hindi nyo na makakain ng tubo niyan. Matagal pa ho ang paglago niyan. Taon pa ho, 10 taon, baka patay na kayo. Ano sabi ni Lolo? Hindi naman ito para sa akin Para ito sa aking mga anak at para sa aking mga apo. So, ganun mga kapatid. Yung kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi lang ikaw ang naaapektuhan. Ang pamilya mo naaapektuhan din. Either you obey or disobey, either or may impact sa next generation. Yung anak mo naaapektuhan. Kaya makikita mo yung mga, again, mga kapatid, not to politicize o make some political allegiance. Makikita mo, yung mga tatay nilang nakukulong, apektado yung mga anak. Tinatawanan yung mga anak. Amen baga? Yung ministry mo baka maapektuhan. Yung mga taong nakatingin sa buhay mo. Yung mga mamunting naniniwala sa iyo, maapektuhan. Kaya huwag mong mamaliitin ang isang desisyon na sumunod sa Diyos. Laging gumawa ng tama. Baka ang yes mo sa Panginoon ngayon, ang simula ng iyong napakalaking blessing para sa pamilya mo. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon atin ng platform. Binigyan tayo ng formula, ng pattern on how to succeed.
Ang sabi ng Panginoon, if you obey, obey, obey. Sabi ng Panginoon, blessings, blessings, blessings. Ano sabi ni Pastora? Because obedience is the gateway for a good life. Obedience is the gateway for a good life. Kaya yung mga generational curses, napuputol. May mga pamilya atin na may mga sumpa. Naniniwala ka ba dyan? May mga pamilya talagang may sumpa. Bakit? May mga pamilya talagang lahi ng may mga taong may lahing guwaping, yan. May mga lahing magaganda. Baka ganda gani ay naku, kita mo naman ang lola niyan, talaga namang prinsesita. May lahi din ng mga siraulo. May mga lahi na may mga tama sa utak. May mga lahi ng mga mamamatay tao. Totoo yan, mga kapatid. Di ba ga? May lahi-lahi yan Kaya kung kayo mag-aasawa, mga kapatid ko, titingnan mo ang lahi. Baka ikimalahian ng mga siraulo, mga kapatid ko. Ay mag-iisip-isip, Rude. Hindi madali. Mga kapatid ko, sayang ang lahi mo, kaganda-ganda mo pa rin, magpapalahi ka sa mga masasamang lahi. Di ba ga? Kahit yung mga magpapalahi ng mga baboy, baka, o biik, o mga kambing. Di ba ga? Tinitingnan lang sinong maglalahi sa iyo. Amen ba ga? Ganon din tayo. Yung mga generational curses, napuputol daw yan dahil may isang nagsabi, hihinto ako. Lahat ng lahing ito mga manginginom. Lahing ito na mga sugalero. Amen ba? Lasinggero. Lahat ng ero, sabongero. Lahat na ng ero nandoon. Lahi ng mga ero. Amen ba? Pero pag may isang nagsabing hihinto ako, hindi na makakatuloy, mapuputol na yung kasalanan. Pag may isang nagsabing hindi na ako susunod sa maling sistema, sa maling daloy ng aking pamilya, makikita mo. Pag yung taong yung nagsabi na susunod ako sa Panginoon. Ako, kapatid. Parang yung ginawa ni Ruth. Si Ruth galing sa Moab. Sinumpa ng Diyos, nakalagay sa Biblia, hanggang 4 na henerasyon, susumpain ko yung lahing yan. But when Ruth said, I will stop, I will be the first in the whole tribe, in the whole bloodline, in the whole family tree, to serve and follow God. Naputol. Kaya mismong si Ruth, naging matriarch, naging ina ng maraming lahi, naging ina siya ni Jesse, ni Obed. Si Obed naging tatay ni Jesse, and Jesse begat David. And as we know, David became the patriarchs, the forefathers, great forefathers of our Messiah. But Ruth came from a cursed nation. Pinutol ng Diyos. Bakit? Si Ruth mismo nagsabi, hihinto ako. Yan, mga kapatid, ang kagandahan ng sumusunod sa Diyos. And you may be the first in your family to God, to obey God seriously. Maaaring ikaw ang kauna-una sa pamilya mo. Si Pastora, mga kapatid, parang hindi kaya nasasabi. Si Pastora, mga kapatid, lumaki yan sa simbahan. Yung kanyang lola na nag-ampon sa kanya. Si Pastora ay ampon, Sister Edith. Yung nag-ampon sa kanya, yan ay mga mangunguna no mga nagbabasa ng pasyon. Kung alam niyo yung mga pasyon, yung pagmahal na araw, Ave Maria, yung mga ganon. Nagbabasa ng mga pasyon, manasigaw, yung parang kala mo nasa Islamic country ka. Yan, sila yan. Yung nagbabasa. Si Pastora tumiglan yan sa bundok. Kaya yan ay hindi kilala ng mga kapatid. Kaya ang tawag sa mga kapatid, sila magkakapatid, ang tawag sa kanila ay kuya, ate. Si Pastora hindi ate ang tawag sa kanya tita. Diba? Pero, kahit manang ang kanyang lola nag-ampon sa kanya, Pastora nagsabi na, puputulin ko ito. Kasi, si Pastora nagtuturo ng katekismo. Kung kayo nakaabot yung katekismo, yung katekism, nagtuturo sa elementary.
Elementary, nagtuturo na yan. Anong alam niyan magiging pastora siya? Nung unang panahon, 1980s o 1970s siguro. O 1960s o 1970s. Nagtuturo siya. Elementary pa siya, nagtuturo na siya ng katikisem. Oh, pero hindi niya alam na sa dulo ng kanyang buhay, gagamitin siya ng Panginoon. Dahil tinapos niya eh. Yung yes niya sa pagsunod sa Diyos, nagkaroon ng malaking impact. Kami yun. Kami yung susunod na henerasyon. Amen baga? Siya ang unang sumuko sa Diyos. Siya ang unang sumira ng cycle. The first to say, Lord, lead me. Siya ngayon ang nagtayo ng ating kasama ni Bishop, magtayo at magsimula ng Maranatha, Jesus is Coming International. And because of that, nagbigay ang Panginoon ng magandang pasimula. He gave us a new beginning. He gave us a new beginning. Nagkaroon kami ng magandang buhay. Bakit? Siya mismo ang nagsabi, Panginoon, susunod ako sa iyo. Kaya, yun ang sinasabi dito mga kapatid. Your descendants would have been as countless as the sun, and the offspring of your body, like its grains, their names will not be cut off or eliminated in my presence. Kaya mga kapatid, itong Isaiah 48 verse 7 to 19 is a message of love. Message ng pag-ibig, hindi lang correction. At ang Diyos ay nagsasabi, ako ang nagtuturo sa iyo. Ako ang gumagabay sa iyo. Yung paghihintay mo, hindi lingid sa Panginoon yan. Ako ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ako ang may hawak ng kinabukasan mo. Siya ang may hawak ng beat. Kaya, pag may hawak ng beat, pwede mong kantahin, just because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Hawak ng Diyos ang kinabukasan mo. Kaya huwag kang matakot. Alam ng Diyos kung kailan. Ang sabi ng Panginoon, Sister Lina, if the time is right, I, the Lord, will make it happen. So you have to trust the Lord in His timing. Amen baga mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord. And God bless you sa ating mga kapatid sa Italy. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa lahat ng ating mga nakikinig. God bless you mga kapatid ko. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang katuruan, kapahayagan